Salamat sa lahat ng mga kabisyanteng nakatutok ngayon at hinihintay na ang kwento ng ating Mahiwagang Burnay. Ipinanganak na premature ang batang si Wilma. Dahilan para lumaki siyang sakitin sa isang mahirap na komunidad sa Tennessee. 4 na taong gulang siya nang magkaroon ng matinding pneumonia at lagnat. Ang komplikasyon sa kalusugan ay nauwi sa pagkaparalisa ng kanyang mga paa. Dahil sa polio ay kinailangang magsuot ng foot brace ng bata. Sinabi ng mga doktor na imposible na siyang makalakad, subalit taliwas ito sa paniniwala ng ina ni Wilma. Sa halip na manlumo, ay patuloy na lamang nitong pinalalakas ang loob ng anak. Wilma, alam mo ba na mahal ka ni God? Paghagalingin ka niya at tutulungan ka niyang maabot ang mga pangarap mo. Sabi ng ina ni Wilma. Mama, pag magaling na ang mga paa ko, tatakbo ko na mabilis. Pangarap ko po na maging pinakamabilis na babaeng runner sa buong mundo, sabi ng batang si Wilma. Sa edad na siyam ay naglakas loob si Wilma na tanggalin ang braces ng kanyang paa. Inayapak niya sa lupa ang kanyang unang hakbang na ayon sa mga doktor ay hinding-hindi niya magagawa. Sumailalim siya sa therapy sessions at sa edad na 13 ay nagawa niyang makapasok sa kauna-unahang karera na kanyang sinalihan. Wow! Nabiguman siyang maipanalo ang karerang ito, subalit hindi pa rin siya huminto. Sa 2, 3 at 4 na karera na sinalihan ni Wilma, kulelat pa rin siya. Subalit dahil sa pagtsatsaga, sa isa pang karera na sinalihan ni Wilma ay siya na ang nanguna. Wow! Bawing-bawi Koreka! Sa pagtungtong ng 15 anyos ay nag-aral si Wilma sa Tennessee State University. At dito niya nakilala si Coach Ed. Coach, gusto ko po talaga na maging pinakamabilis na babaeng mananakbo sa buong mundo, sabi ni Wilma. At sumagot si Coach Ed. Alam mo Wilma, dahil sa determinasyon mo ay walang makakapigil sa iyo sa gusto mong mangyari. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita, sagot ni Coach Ed. Dumaan si Wilma sa matinding pagsasanay sa tulong ni Coach Ed. Matapos ang mahabang panahon ng pagsasanay, ay dumating na ang pinakahihintay na oportunidad ni Wilma. Ang mahanay sa pinakamagagaling na manlalaro sa Olympics. Wow, Olympics level. Olympics? Dating may Parang polio. level nga ako, partner. Hirapan ako makapasok eh. Bongga. Ito, Olympics. Olympics. Ang pinakamatinding makakatunggali ni Wilma ay ang German sprint diva na si Huta Heine. Si Huta ay wala pang... Ayos mo, partner. Huta! Si Huta ay wala pang naging talo sa kanyang mga huling laban. Sumabak ang dalawa sa unang event, ang 100-meter race. Sa laban na ito, natalo ni Wilma si Huta. Dito nakamit ni Wilma ang kanyang kauna-unahang gintong medalya. Sunod silang sumabak sa 200-meter race. Muli, si Wilma pa rin ang nakakuha ng gintong medalya. Galing ah! Bigyan ng jacket to, nakakalurkay. Sa 2nd event, ay muling nakatapat ni Wilma si Huta. Grupo ni Wilma laban sa grupo ni Huta sa 400-meter relay. Sa larong ito, ang pinakamabilis na manlalaro sa grupo ang huling papasahan ng baton para takbuhin ang last lap. Nang magsimula ang laban ay maayos na naitawid ng magkabilang grupo ang unang 3 lap. Si Wilma at Huta ang pinakahuling tatakbo sa relay. Nang maipasa ang baton kay Wilma, ay aksidente niyang nabitawan ito. Akala ko aksidente siya baton twirl.
Nakalimutan niya na runner siya. Naisip niya na mas magandang maging majorette. Eto na, partner. Nang maipasa ang baton kay Wilma, ay aksidente niyang nabitawan ito. Nako. Nang makita ni Will naman na maaabutan na siya ni Huta, ay dali-dali niyang pinulot ang baton at agad-agad na umarangkada sa pagtakbo. Kaya naman, sa ikatlong pagkakataon, ay matagumpay na naungusan ni Wilma ang undefeated sprinter na si Huta. Sa kanyang pangunguna ay nakamit ng kanilang grupo ang gintong medalya. Galing! Dahil sa ipinakitang galing, si Wilma ay tinanghal bilang kauna-unahang American woman sprinter na nagkamit ng 3 sunod-sunod na medalya in a single Olympics. At sa huli ay natupad din ang kanyang pangarap na maging pinakamabilis na babaeng mananakbo sa kasaysayan noong 1960. Sino ang mag-aakala na ang isang dating batang lumpo ay magmamarka at magiging tanyag sa mundo ng palakasan. Isang patunay na sadyang walang makakapigil sa isang taong positibo sa buhay at pursigidong magtagumpay. Tama. Ang bongga, no? Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ni Wilma Rudolph, isang African-American track and field sprinter na tinanghal bilang fastest woman in the world noong 1960. Ikinalungkot ng marami ang kanyang pagpanaw dahil sa sakit na cancer noong 1977. Subalit mananatiling nakatatak sa kasaysayan ang katangi-tanging inspirasyon na ipinamana niya sa mundo ng palakasan. Ang galing eh. Ulitin mo nga, partner, yung last line, yung may tagumpay dyan. Tinatamad ako. Alin? Alin last line? Sa buhay, basta ikaw. Isang patunay na sadyang walang makakapigil sa isang taong positibo sa buhay at porsigidong magtagumpay. Tama. Bongga! Determination is the key, kabisyo. Correct ka. Kung meron ka talagang pangarap, anuman ang flaws na meron ka sa katawan, huwag mong hayaang maging hadlang ang mga flaws na ito o ang kapansanan mo na makamit ang pangarap mo sa buhay. Galing, no? Parang, who would have Paano, thought, no? Diba yung parang ang sinabi ng mga doktor hindi ka na makakalakad, hindi mo nga yan maitatapak diba? Tama. Pero, sino mag-aakala? Na Walang- hindi niya lang basta naitapak, partner. Ipanalo niya, naitakbo niya. Naitapak niya sa Olympics track and field, grounds, di ba? Totoo yan. Napakagaling. Alam niyo po mga kabisyo, favorite namin ni Christopher yung mag-share ng ganitong mga klaseng kwento sa Maywagang Burnay. Kasi lahat po tayo may mga struggles pagdating sa sa ating mga goals. Correct, Diba? correct. Lahat tayo may mga fears pagdating sa ating mga pangarap, di ba? Totoo yan. Huwag nating hayaan ang mga fears na ito maging hadlang para hindi natin ituloy ang ating pangarap. Napakaganda, gustong-gusto natin yung fighting spirit dito ni Wilma. Ni Wilma, ang galing Isipin nyo, mga kaibigan, siya yung taong hirapang-hirapan ng lumakad. Pero yung determination niya, yung kanyang fighting spirit, nakakayanin ko to. Uumpisahan ko sa pagtapak, uumpisahan ko sa pagtakbo ng pakonti-konti. At kapag nagawa ko niyan, walang pwede makapigil sa akin na makatakbo hanggang sa Olympics. Isipin mo yun, partner, yung diba? fighting spirit niya, hindi na talaga natitinag. Kumbaga may bangs ka nandyan lagi. Humangin man ng malakas, bangs pa rin. Isipin mo yung partner, 1960s pa lang pala, uso ng pa-baby girls. Kasi yun yung linya ni Wilma makakapigil sa amin, di ba? Wala kayong pake, di ba? Yun nga, yun Galing yung kasi yun kasi yun yung linya, wala kayong pake, di ba? Ang galing lang kasi, syempre partner, dating may polio, dating merong kapansanan, tapos syempre yung first few races niya, natalo talaga siya, pero hindi niya hinayaan na yung mga failures na ito ay maging dahilan para mag-quit siya. Tama. Diba? If you are too determined, walang rason para ikaw ay matalo. At yun na nga nangyari, partner. Nanalo siya ng nanalo. Nakakahiya naman sa'yo na nakahilata sa sofa ngayon. Nagpapalaki ng tiyan. Pwede ka naman makalakad na maayos pero tamad na tamad ka. Correct. O ito, may kapansanan. Di ba gumagalaw? Gustong tumakbo at nagawa niya. Ikaw, anong ginagawa mo sa bahay? Wala, nakahilata. Yan. Tapos nage-expect ka, nagaganda yung buhay yan mo. na. Nakahilata ka lang. Nakakahiya naman. Sobra. Kakahiya ka, maya ka sa balat mo. It's full of fungi.
Ay nako, determination is key mga kabisyo. Kapag Tama. determinado ka talaga, pinupursigi mo talaga at ginagawa mo talaga ang lahat para dun sa pangarap na yan. Wala namang rason para hindi mo ito makamit. Tama. Tandaan natin mga kaibigan na sa buhay pong ito, walang imposible basta gugustuhin mo. Tama! Chululuto lang halong eklobo. Good luck! Sa lahat ng mga kabisya natin na merong wini-wish at merong determinadong matapos ngayong araw na ito, kaya mo yan. Go, go, go! Tama. Fight, fight, fight. Go, go, go. Tiwala lang. Yan. Salamat sa lahat ng mga kabisya nating patuloy na inaantabayanan ang kwento ng ating Mahiwagang Burnay. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like na like, share ng share para marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. At December 1 na bukas. Uy! Ikaw ba nakapag-Christmas shopping ka na, partner? Ha? Nakapag-shopping ka? Wala. Ano ako ngayon this year? Deadma. Deadma? Oo. Ay, wala pa yung Christmas bonus natin. Pag dumating yung Christmas bonus natin. Yan, masasagot ko na yung tanong na yan. Yan. We enjoy shopping mga kaibigan. Hinay-hinay lamang po sa paggastos ha. At saka maghanap kayo ng mga sale. Tama. Alam niyo po mga kabisyo, talagang ang laking bagay ng maititipid ninyo kapag sa sale kayo naghanap. Kahit ba sabihin mong nakakatamad kasi ang dami-daming tao, kailangan mong halukayin ng mga bagay-bagay. Pero ang laki, yung maititipid mo na 300, 400, 500 pesos, pwede mo ng pangkain o pambili ng isa pang regalo. Correct. Oh, magandang tip yan, kabisyo. At isa pang magandang tip, pagkatanggap mo ng Christmas bonus, huwag mo nang basta lustay ng pera. Pag-isipan muna. Tama, di ba? Iplano. Tama. I-budget. Correct. Ha? Go, go, go mga kabisyo. Maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. And thank you for making Love Radio always Your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban. Number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yan! Yan!